Well, sinimula na nga no yung no ikasampung araw ng impeachment trial, sinimula na nga yung Article 1 no ng Articles of Impeachment. Ito yung betrayal of public trust, yung tungkol sa confidential funds. So, present yung dalawang witness from the Land Bank, no, former branch managers ng Land Bank na kung saan nasaksihan nila no yung withdrawal nung mga cheque na nagkakahalaga ng total of 612.5 million no na mga Hmm. cheque both from the OVP at saka sa Department of Education. Parang apat na tigo 125 million at saka tatlong 37.5 million. Well, gusto lang naman patunayan ng prosecutor dito no na indeed there was withdrawal. At ang naging conclusion nga dito, although hindi illegal ang withdrawal, Mm. pero unusual, no? Based dun sa experience nila for as branch manager, 'di ba? 30 years plus na sila doon noon lang sila nakakita ng ganong kalaki na mga withdrawal. That time, 2022 and 2023. So, Mm. yun yung lumabas doon sa testimony ng dalawang land bank branch managers. Mm. So, even though ba ma'am na hindi masyadong nagtanong yung nag-cross examine yung defense sabi daw nila yung pagka-silent daw isang power pa rin din yan o ano tingin niyo ma'am? Well, oo, kapansin-pansin naman na hindi nag-ano no, hindi na nag-ano na, ang ginawa na lang nila ay nag-stipulate ng facts. Kasi wala naman na silang tatanungin doon sa mga cheque kasi yun naman talaga yung facts na may winidraw na cheque. So, kaya siguro hindi na nagtanong ang Mm. ang defense. Kaya naging mabilis noong day 10 yung trial. Mm. Kaya yun naman, wala naman na sila. Ano ba yung pwede nilang gawin doon? Papabulaanan pa nila yung withdrawal? Ayun naman yung facts. So, sa amin, sa amin, hindi naman masyadong importante. Pero mahalaga din na mai, ano, no, ma, mailabas doon sa trial na yes indeed, merong withdrawal na 612.5 million na pesos from the confidential funds. No? Mm. Pero is it a nice start talaga ma'am no na may yung perang pinag-uusapan is totoong inilabas talaga, may cheque, pinondohan, inilabas sa bangko. Yes, oo. Siyempre, valid naman yun, galing yun sa DBM. Mm. Meron yung, kumbaga, parang pinayagan ng DBM na ma-withdraw yung ganong amount of money both dun sa dalawang opisina. Mm. No? Yan, meron din yung mga kaakibat na mga papeles na yan galing sa DBM at saka sa Treasury. Mm. So, parang no quarrel lahat ng dokumento yung nagsasalita. Permado naman Yes. lahat. Ah, pero napansin niyo po ba rin, ma'am, na dun sa baga pagtukoy ng sinong nag-withdraw, yung sa sinasabing bag, parte ba yun, ma'am, ng even sa yung sa time ni Madriaga, ma'am, hindi na kayo kongresista, no? Oo, hindi na ako naka-attend Okay. noong nag-witness si Madriaga. Okay. Pero yung mga nag-withdraw Oo. doon sa mga bangko Oo. ay yun yung officially designated SDO, no, Special Disbursement Officer, Mhm. both sa office ng Vice President at saka sa DepEd that time, no. So sinabi nila sila yung mga nag-withdraw noong pera na nilagay doon sa mga gym bag or duffel bag or whatever, basta bag na pinaglagyan noong cash, no, na withdraw ng ilang beses. Mm. So, ano yan, anong term, anong pwedeng gamiting term yan? Hindi ba lead
leading or ano ba po, base for the next, or tinitingnan niyo po ba ma'am na si Madriaga na yung next? Parang ganyan, connected siya. Yes, connected dyan. So, mahalaga na naipalabas dito na ano no na ang may karapatan lang na mag-withdraw at mag-disburse ng pera ay yung SDO o yung designated. So ano naman napalabas naman dun sa trial na bago mag-withdraw ay tumatawag yung Office of the Vice President, tumatawag yung Office of the Department of Education para ma-verify talaga no na indeed na ito nga ay mula doon sa opisina no ni Vice President at saka Secretary no parehas. So kaya mahalaga na mapunto dito naipunto dito ng prosecution na walang walang dapat na mag-withdraw kundi sila. Kasi sa karanasan ko no bilang kongresista, so sa land bank din yung mga pondo no galing sa kongreso na kung halimbawa yung mga sahod, yung mga para sa MOOE. So meron kaming SPA. Meron kaming ini-execute na special power of attorney kasi hindi naman ako yun na makakapag-withdraw, di ba? O yung makakapunta personally sa bangko. Kaya meron akong designate from my office, dalawa sila, na mag-withdraw no, nung aming pondo doon sa opisina. Kaya bago mga ma-withdraw yun, Bombo Kevin, tatawag pa yun sa akin, yung bangko. Tatawag ang bangko sa akin, sasabihin nila, yung manager, ma'am, totoo ba na nagpapa-withdraw kayo ng ganito? Pero parang hindi ko narinig yun, no? Parang ang nag-ano lang doon ay yung isang mga personnel lang from the DepEd at saka ng OVP. So, bine-verify, no, yung designated. Pero hindi naman yata natanong kung si Madriaga andun. Ang sinasabi lang ay yung sa bag na parang connected din sa statement niya doon sa house last time. Mukhang hindi pa yun hindi pa yun nung Wednesday. Baka sa mga susunod na araw lalabas si Madriaga at siya yung magpapatunay ng, di ba may doon sa kanyang affidavit na siya yung inutusan mismo ni Sara Duterte para magbigay sa mga ilang personnel ng pera, including yung ombudsman. So siguro sa next na natin maririnig yan sa mga susunod na hearing, no? Natin maririnig, depende dun sa kasi by Monday, by next week, mga COA, 'di ba? Mga COA personnel at merong isang from the House of Representatives. Parang 'yun ang magiging testigo or witnesses ng prosecutor by next week. Iniintay ko parang si Gina Acosta, yung SDO nila, parang magiging ka-line up din 'yan for her to confirm or deny na kasama niya si Madriaga. Oo. So siguro hindi ko kasi napanakita yung mga witness nung mga ilalabas na witness, pero tingin ko kasama yung isa diyan na si Gina Acosta dahil laging binabanggit yung pangalan, di ba, ni Gina Acosta. So hopefully lalabas 'yan at magte-testify siya na kasi doon sa Committee on Good Government and Accountability, pagka-withdraw kasi daw ng pera, ibinigay na ito doon sa mga personnel ng military. No, si Nolasco, meron pang isa na binabanggit yung pangalan na medyo nalimutan ko na. Baka doon makikita natin malalaman natin na kasama pala doon si Madriaga. So ano yung magiging papel ni Madriaga doon sa 125 million o yung mga confidential funds. And yan, yung mga
antayin na mga information yung sa COA. Ano kaya posible, ma'am, sa tingin nyo lang, maging papel nila dyan? Well, sa COA, syempre, i-audit nila yung paggamit, Okay. no? If the utilization of fund is in accordance with the existing law or existing na joint circular. This time kasi, joint circular 2015-1, itong ginamit para sa confidential funds na how to use the confidential funds. So ando doon yon, doon sa joint circular. So yun ang titignan ng COA kung nagawa ba yon. Pangalawa, titignan din ng COA yung mga accompanying documents, 'di ba? Yung mga attached na mga resibo, acknowledgement receipt, yung sa confidential funds kasi dapat meron ding yung ano ba yung mga activities na ginawa para magkaroon ng babayaran na na persone o person na nagbigay ng confidential information. No? Kasi ang paggamit ng confidential funds, defined yan at detailed doon sa joint resolution. Kaya sa sa pagtestigo siguro ng COA, malalaman natin yan kung yun nga, kung nagamit nga talaga yon doon sa tamang paggagamitan. Or sumobra ba or ano ba yung nangyari doon sa kine-question din kasi merong halimbawa yung 125 million, yung 73 million doon ay kine-question ng COA na hindi nagamit ng maayos. Kaya doon siguro natin makikita yan doon sa testimony ng COA by next week. Pero sa tingin nyo ba, ma'am, may magiging challenges ba yan sa posible sanang pagsagot ng mga witness from the Commission on Audit? Kasi yung sa dalawang manager, sinasabi nila na posibleng ma-question sila dahil sa mga batas ng AMLA, kaya't hindi makapagsalita ng diretso-diretso sa mga tanong na parang maganda sana kung sinagot. Well, tama ka. Tama ka, Bombo Kevin. Kasi tingin ko hindi naman dapat na pinigilan or pigil ang mga sagot nitong mga nitong mga Tagalan Bank. Kasi impeachment trial na ito eh. No, impeachment trial ito at sana kasi kinukuha natin talaga yung facts, the truth, 'di ba? Kaya kailangan sana na sabi nila, no? Halimbawa, natanong ba na nila yung nag-withdraw kung saan gagamitin? Yeah. Kasi ikaw pag personal kang pumunta sa bangko, mag-withdraw ka ng ganon kalaki, kahit 1 milyon lang, tatanungin nila na saan nyo po gagamitin? O kaya magde-deposit ka ng 1 milyon o 2 milyon, saan po ito galing? Nagbenta ba kayo ng property or whatever? Nagtatanong kasi yung mga personnel ng bangko. Pero hindi yata nasagot yun, di ba? Hindi sinabi yon ng mga naging testigo. Kasi usually ganun ang ginagawa noong nung mga nasa bangko, especially the branch manager, kung tingin niya ay parang suspicious or tingin niya ay unusual, 'di ba? So kailangan talaga na matanong. No, pero kung nakalagay doon ay sa papeles mismo, ay kasi hindi naman nakikita sa mga bangko kung ano yung papeles na pinanggalingan ng source ng fund. At saka, 'di ba? So wala doon wala sa bangko 'yon. Ang nakalagay lang doon ay parang yung sinasabi na pwedeng i-withdraw yung pera. O nga, tinatanong nila. Last time nga. Nakatry ako sa bangko. Even sa mga maliliit na mga amount, basta may mga parang unusual na parang lumaki yung cash deposit at even the withdrawal. And even nga sa mga money transfer, tinatanong kung ano ang gamit
paggagamitan ng perang pinadala mo o ipapadala mo. So, sa Yes. tingin niyo, mama, may ano ba? Dapat questionin talaga yung bangko? Dapat talagang tanungin talaga nila dyan? Or may lapses ba sila? Sa tingin niyo lang? Well, tingin ko may lapses sila. Kasi hindi nila sinabi, no, na kahit man lang informal na na talks kung saan gagamitin, Mm. 'di ba? Kasi unusual nga 'yun eh. So tingin ko merong konting lapses, konting pagkukulang doon yung bangko. So is it the trust? Nagtatrust na ba tayo lagi? Kasi pag pangkaraniwang mamamayan, 'di ba, Bombo Kevin, ang daming mga tinatanong, 'di ba? Mm. Minsan nga hanapan ka pa ng hanapan ka pa ng ebidensya na ito ay pinagbilhan mo ng bahay or ito ay galing sa retirement o ito ay galing sa Yeah. kung saan no ng mga pondo. Kaya medyo nakukulangan ako no doon sa sagot ng mga taga-land bank at parang kulang din yung mga tanong yung mga tanong ng ng prosecutor. Mm. Baka ma'am, hindi na masyadong parang sunod sa libro talaga pag manager na. Ano sa tingin niyo, ma'am? Kasi pag teller lang, parang may mga pasapyaw lang na tanong, pero parang yun na rin yun for them to check bakit may ganitong takbo ng pera labas-pasok sa account na ito. Yes, oo. Actually, ang nagtatanong sa iyo yung yung teller. Pag Oh. hindi siya na hindi niya nagustuhan, I mean hindi siya confident do sa tanong mo, hindi siya Oh. masyadong nagtitiwala do sa tanong mo, ipapasa ka sa manager at doon ka tatanungin no ng iba pang mga question. So wala yun doon sa naging proseso noong palitan ng cheque no yung pag-encash ng cheque. Parang naging na lang na trust na lang, tinrust na lang dahil government fund, Mm. meron namang notice of payment, 'di ba? Mm. Meron namang notice of withdrawal siguro, 'di ba? Yeah. Kaya siguro hindi na rin. Kasi tapos nag-verify naman yung office ng Vice President at saka yung office ng DepEd. Parang ganun din yung naging sagot na may from DBM daw, may from ganyan daw, then lahat naman ng perma, meron naman rin daw. And yung siguro yung tao na naglalabas talaga ng pera, siya yung nagpapakita doon. Pero mas maganda pa rin na stricto ba? Stricto, pero semi-stricto. At least, just like this, na gagamitin para yung mga pangyayaring yon sa isang impeachment trial o isang investigasyon sa korte. So, posibleng ma-question sila regarding sa mga pangyayari. So, pero yung sa COA kaya, ma'am, no? Ano kaya yung kuha nila? Hindi naman Kasi siguro iba dapat lang gamitin na word alibay. Hindi siguro, no? For them na hindi sila makapag-answer ng maganda sa ng tanong. ang COA ba? COA po, Ah, COA. Oo. Syempre ang COA ay parang on the book din sila, no, na sasagot. 'Di ba? Nakita ko na rin sa kanila yung ganun eh. Parang on the book sila sasagot. Kung ano lang yung tingin nila ay yung mga guidelines, yung mga Mm. joint circular na ginagamit dun sa pondo. Tapos yung yung kaya lang naging na rin eh doon sa pagdinig sa committee, naging lenient din kasi ang COA sa tingin ko hindi rin sila naging ganong ka-stricto, no? Ang COA dahil imaginein mo lang tinanggap nila yung accomplishment yung acknowledgement receipt na renta ng isang safe house for 500,000. Mm-hmm. So, ilang araw tumira doon yung mga informant, no? 500,000 in 11 days. 'Di ba? Very naman 'yan, very absurd. 'Di ba? Bakit tinanggap 'yon ng COA? Mm-hmm. Kaya kaya
doon siguro matatanong na meron ding talagang pagkukulang ang COA. So, yun, tignan na lang natin kung ano yung mga gagawing pagtatanong ng pagtatanong ng COA sa trial kasi iba yung trial doon sa committee, no? Ito kasi merong cross-examination, Oh. no? At hindi lang yung isang side, no, ang makikita dito. Kasi most of the time kasi sa committee, ang lagi lang nagsasalita doon, yung syempre, yung isang side lang na nagsasabi na meron talagang merong anomalya doon sa confidential funds. Pero dito pag nagkaroon na ng cross-examination, mas mapapalalim pa natin itong mga dokumento na ito, pagbe-verify sa mga acknowledgement receipt, pagbe-verify sa mga activities ng DepEd at ng OVP. Okay, so parang interesting pala yung next week na uupo yung taga Commission on Audit. Pwede na yang maitanong yung mga impormasyon na yan. Depende sa gagawin ng prosecution, ma'am. Yes, oo. Tapos yung 'di ba, yung mga pirma, parang magkakaroon din sa mga susunod, yung NBI naman. Kasi isasabihin nila doon ano ba tawag nila doon? Pag-examine nila ng mga pirma. Kasi marami daw doon ay mga pirma ay isa lang yung gumawa. Kahit na iba-ibang pangalan. Pero yung stroke ng pagsusulat ay parang iisa lang. Kaya doon natin din makikita sa mga susunod after ng COA. Kasi ipipresenta ng COA yung mga documents ng acknowledgement receipt, tsaka ano man yung mga pirma doon, baka next yung mga NBI na. Okay, tabayan na natin yan. Ma'am, siguro sa mga susunod na mga sa impeachment na reactions, ma'am, isa lang, itong sa Pax Silica, sa inyo po, ma'am, especially sa inyo sa bayan, sa inyong grupo po, ano yung stand ninyo regarding sa Pax Silica? Well, tinututulan natin yung pag-create or pag-build ng Pax Silica. Kasi yung Pax Silica, peace ang ibig sabihin ng Pax yung silica from silicone. Alam mo ba, Bombo Kevin, na yung silicone ang pinakamahalagang component ng lahat ng mga sinasabi nating mga modern weapons na ginagamit sa war ng US. 'Di ba? So, ito ay kasunduan ng US at ng Philippines. Dito daw magtatayo ng ang Pax Silica ay neo-colonial supply chain ng US wars. No, dinediretso na namin 'to kasi yun talaga yung plano ng US diyan, mag-establish sila sa 4,000 hectare na industrial hub, na masisecure talaga yung mga vital na American global supply chains. So, ang magiging location nito ay tinatawag na Luzon Economic Corridors of the Philippines. Ano to? Tarlac, nandiyan na yung New Clark City, Pampanga, Bataan, maybe part of Bulacan, Nueva Ecija, Yun yung mga magiging Luzon Economic Corridors. Well, ano ba yung papel ng ng natin diyan? Tayo yung taga-supply, Bombo Kevin, ng mga tinatawag na rare earth metals, Mayaman kasi ang Pilipinas sa nickel, sa copper, sa chromite, sa cobalt, na yun ang kailangan ng US. Doon sa kanilang yung tinatawag na rare earth metals, critical metals na meron ang China. Alam mo ba, China ang merong hawak ng 69% na supply nitong mga rare earth na ito, Siya yung mahawak ngayon. Nagkukumpetensya ang US at China. Ngayon ang US, tayo yung ginagamit. Ano yung magiging epekto niyan? Magkakaroon din daw ng AI hub, data centers. Nagdereklamo yung ating mga katutubo, nagrereklamo yung ating mga mamamayan doon sa mga dahil makukulangan tayo ng tubig, 'di ba?
magkakaroon ng polusyon, ang soil at water. So, yun ang magiging epekto ng PAC Silica. At tayo, taga-ano lang tayo, taga-assemble. No? Ang gagawin lang sa atin ay hindi naman tayo bibigyan ng technology transfer. So, talagang delikdihado tayo at madadamay tayo sa gera ng US sa ibang mga bansa. Alam mo nga, di ba, yung Iran, ginigera nga ng Iran, hindi ang US. Hindi niya tinatarget ang US. Ang tinatarget ng Iran na kalaban ng US ay yung mga military bases nito in the Middle East. Kaya tayo din, kapag nagpagamit tayo bilang factory ito, taga-supply tayo ng US wars, itong mga kailangan na sa kanilang microchips, ay madadamay tayo doon sa gera. So talaga nakakatakot ito, Bombo Kebi, nakakabahala, kaya dapat tutulan ito ng mga tao. So, pero ba ma'am, sa tingin nyo, okay naman yung magandang hatid niya, pero sa challenges po, sa posibleng peligrong hatid niya ay dapat timbangin ng maigi ng ating bansa yan, especially ng mga tao, kasi parang yung government, pipirma na lang, pero yung mga tao, dapat malaman talaga ang malaking gaano katimbang o ano ang mas matimbang, yung positive effect or negative effect nito? Well, tama ka, Bombo Kevin, mukhang sa November pa naman magkakapirmahan. So, more than 20 na countries daw ang magiging sasali dito sa PAC Silica. Na nakita natin itong mga countries na ito ay kakampi ng US sa gera against Palestine, against Iraq, against sa iba pang mga bansa. Kaya talagang mas marami ang peligrong madadala dito sa atin kaysa yung sinasabi nilang pag-unlad, magkakaroon daw ng investment acceleration, etc. Magkakaroon ng milyon-milyong trabaho. Diba? Pero ano ba yung trabaho na ibinibigay lang sa mga Pilipino? Ito yung pag-assemble lang, Pag-assemble lang, pagpa-packaging, pero hindi naman yung technology. Kaya kailangan talaga hindi mamadala ang ating gobyerno at hindi niya isubo ang mga Pilipino ng ating gobyerno dito sa ganitong project dahil delikado ito. Tinitingnan ko nga rin, hindi nga nila nilagay yung may mga data centers na sa Pilipinas na nag-ooperate, kumakain din ng mataas na kuryente at tubig. Maganda sana yung kasama yan sa kanilang naging example, at dapat tingnan rin ng lahat sa mga programs dito sa Bombo Radio, tinitingnan yung negative na naging epekto sa iba't ibang lugar. Even sa US, Arizona, may mga areas naman na parang PAC Silica ang dating, pero may mga challenges talaga yan. At paano binibigyan ng solusyon for us to know talaga ang totoong mukha niya. Ngayon nga, di ba, ito na may mga nabasa ako, is mismong senator ng US, sa New York, ayaw nila itong PAC Silica, ayaw nila itong data center. Kasi nga talagang talagang magkakaroon ng kakulangan sa tubig sa mga komunidad, madudumi ang tubig, dito sa na ito. At hindi parang hindi totoo yung sinasabi gagamit ng tubig ulan. May nagsabi na tubig ulan daw yung gagamitin sa mga AI data hub. Kaya hindi tayo dapat maniwala doon. Tignan natin yung experiences na mismo ng US at iba pang part ng mundo na talagang merong ganitong AI data centers, Sabi nga nila, mabubuhay daw tayo ng walang AI, walang data centers. Pero hindi tayo mabubuhay kung wala tayong tubig, wala tayong lupa, wala tayong kakainin. Di ba? Kaya talagang at gagamitin lang talaga nilang front itong mga data hub, AI center para doon sa paggagawa nila ng microchips,
no, pagmimina nila ng ating mga rare earth metals, no, sirain yung ating mga bundok, yung mga ancestral lands, sisirain yan. Kasi kung pipirma sa ano yan, kahit nasaan yan, magmimina na yan. No, yung iba't ibang mga bansa, kahit nasaang lugar ng ating bansa, ay talagang magmimina na yan at daranasin natin yung mawawalan tayo ng tubig, pagbaha, etc. Kaya talagang sama-sama talaga sana ang mga Pilipino na tumutol dito sa ano na to, no, dito sa Pax Silica. Sige, maraming salamat po, Ma'am Franz Castro, sa pagbibigay ng reaksyon ninyo at mga pananaw sa mga usapin, impeachment at ito ring sa Pax Silica. Again po, daghang salamat, maayong hapon. Maraming salamat din, Bobo Kevin, at salamat sa Bombo Radio. Magandang hapon. Si kanhi ACT Teachers Party List Representative